Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Titoy, at ito ang Salaysay. Ngayong gabi, sasabihin ko sa inyo ang kwento ng isang batang babae. 21 taong gulang. Estudyante. Masaya. Mahilig magsulat ng blog. Mahilig maglakbay ng mag-isa. Pumasok siya sa isang hotel sa Los Angeles, California, at hindi na siya lumabas ng buhay. Ang pangalan niya, Elisa Lam. Para maintindihan ninyo ang kwentong ito, kailangan muna nating makilala si Elisa. Ipinanganak siya noong Abril 30, 1991 sa Vancouver, Canada. Anak siya ng mga magulang na Chino-Kanadyano. Mabait silang pamilya, ordinaryo, masaya. Si Elisa ay estudyante sa University of British Columbia. Nag-aaral siya ng arts. Pero higit sa kanyang pag-aaral, kilala siya sa kanyang blog sa Tumblr na pinangalanang Nouvelle Nouveau. Doon niya isinusulat ang kanyang mga pangarap, mga lugar na gusto niyang puntahan, mga librong binabasa niya, at mga bagay na nagpapahirap sa kanya. Kasi ganito ang katotohanan, si Elisa ay may bipolar disorder. Minsan mataas ang kanyang pakiramdam, masaya, puno ng enerhiya, tapos biglang bababa, malungkot, walang gana, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang dibdib. Pero hindi siya sumuko sa sakit na iyon. At noong Enero 2013, nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa sa West Coast ng Amerika. Ang plano niya ay simple: San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, at San Francisco. Hindi niya alam na ang paglalakbay na iyon ang magiging huli niya. Noong Enero 26, 2013, dumating si Elisa sa Los Angeles. Nag-check-in siya sa isang hotel sa downtown LA, ang Cecil Hotel. Itinayo ang hotel noong 1924. Noong una, isa itong marangyang hotel. Pero habang lumilipas ang mga taon, naging kilala ito dahil sa krimen, pagpapakamatay, at mga misteryosong pagkamatay. Maging sina Richard Ramirez, ang Night Stalker, at Jack Unterweger ay minsang nanatili rito. Para sa marami, ang Cecil Hotel ay isang lugar na may madilim na kasaysayan. At dito nanuluyan si Elisa Lam. Sa simula, nakatira siya sa isang shared room. Ngunit kalaunan, inilipat siya sa sarili niyang kwarto matapos magkaroon ng problema sa kanyang mga kasama. Mula noon, nag-iisa na siya. Sa mga unang araw niya sa Los Angeles, regular siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Namimili siya ng souvenir, nagpapasyal sa mga bookstore, at ine-enjoy ang kanyang biyahe tulad ng isang ordinaryong turista. Pero noong Enero 31, 2013, bigla siyang tumigil sa pagpapadala ng mensahe. Lumipas ang mga araw. Walang tawag, walang text, walang update. Nag-alala ang kanyang pamilya. Noong Pebrero 6, opisyal siyang iniulat na nawawala sa Los Angeles Police Department. Nagsimula ang paghahanap. Noong Pebrero 14, 2013, inilabas ng LAPD ang CCTV footage mula sa elevator ng Cecil Hotel, at nagbago ang lahat. Sa video makikita si Elisa na paulit-ulit na pumipindot ng mga button, parang may tinatakasan, parang may kinakatakutan. Lumalabas siya ng elevator, sumisilip sa hallway, bumabalik, lumalabas ulit, at gumagawa ng mga kakaibang galaw gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang punto, tila may kausap siya sa labas ng elevator. Ngunit walang tao na makikita sa kamera. Pagkatapos noon, nawala siya sa screen, at hindi na muling nakita ng buhay. Ang video ay naging viral sa buong mundo. Milyon-milyon ang nagtanong, ano ang nakita ni Elisa? May kasama ba siya?
O may nangyari bang hindi natin nakikita? Noong Pebrero 11, 2013, nagsimulang magreklamo ang mga bisita ng hotel. May kakaibang lasa ang tubig, may kakaibang kulay, at kakaibang amoy. Sinuri ng isang empleyado ang rooftop water tanks ng hotel. Pag-akyat niya sa bubong, binuksan niya ang isa sa mga tangke. At doon niya natagpuan ang katawan ni Elisa Lam. 3 linggo na siyang nasa loob ng tangke. Ang mas nakakatakot, sa loob ng 3 linggong iyon, ginagamit ng mga bisita ang tubig mula sa tangkeng iyon. Ang katawan ni Elisa ay natagpo ang hubad. Kasama niya sa loob ang kanyang mga damit. Walang malinaw na palatandaan ng pisikal na pang-aabuso. At agad na lumitaw ang tanong. Paano siya napunta roon? Hindi madaling makarating sa rooftop ng Cecil Hotel. May mga pintuang may alarm, may mga restricted area, at ang mismong tangke ay napakataas. Kailangan mong umakyat para makapasok. Ayon sa mga tala, walang alarm na tumunog noong gabing iyon. At nang matagpuan si Elisa, nakasara ang takip ng tangke. Kung pumasok siya ng mag-isa, paano na isara ang takip? Walang CCTV sa rooftop. Walang saksi. Walang malinaw na bakas. At mula sa gabing nakita siya sa elevator, wala nang footage na nagpakita sa kanya. Isinagawa ang autopsy sa katawan ni Elisa. Ang opisyal na dahilan ng kamatayan, pagkalunod. Walang natagpo ang ilegal na droga sa kanyang sistema. Ngunit lumabas na hindi nasa tamang antas ang kanyang mga gamot para sa bipolar disorder. Posibleng hindi niya ito nainom ng tama sa mga huling araw niya. Noong Hunyo 2013, inilabas ng medical examiner ang kanilang desisyon. Accidental drowning. Ayon sa kanilang konklusyon, maaaring nakaranas si Elisa ng mental health episode, nakarating sa rooftop, nakapasok sa tangke at nalunod. Ngunit para sa marami, hindi sapat ang paliwanag na iyon. Hanggang ngayon, marami pa ring tanong. Kung may alarm ang rooftop, bakit walang tumunog? Kung mabigat ang takip ng tangke, paano ito naisara? Kung aksidente ito, bakit walang nakarinig ng sigaw? At bakit tila may kinakatakutan si Elisa sa elevator video? Maraming eksperto ang nagbigay ng iba't ibang interpretasyon. Maraming internet investigators ang bumuo ng sari-saring teorya. Ngunit wala ni isa man ang napatunayan. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang ilang bahagi ng kanyang mga huling oras. Para sa pamilya ni Elisa, hindi nawala ang kanilang mga tanong. Ngunit isang bagay ang naging malinaw, hindi nakalimutan ng mundo ang kanilang anak. Matapos ang kanyang kamatayan, patuloy na lumabas ang mga post sa kanyang Tumblr blog. Hindi dahil sa anumang paranormal na dahilan, kundi dahil nakaschedule na ang mga ito bago siya mawala. Para sa marami, iyon ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng kwento. Parang patuloy pa ring nagsasalita si Elisa kahit wala na siya. Dahil sa kanyang kaso, mas maraming tao ang nagsimulang pag-usapan ang mental health awareness. At mas maraming tao ang natutong umunawa sa mga taong may pinagdaraanang kondisyon sa pag-iisip. Noong 2021, muling nabuhay ang interes sa kaso matapos ilabas ng Netflix ang dokumentaryong crime scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Ngunit sa dulo ng lahat ng teorya, lahat ng debate at lahat ng misteryo, may isang bagay na hindi dapat makalimutan. Si Elisa Lam ay hindi lamang isang kaso, hindi lamang isang misteryo, hindi lamang isang viral video. Siya ay isang anak,
isang kaibigan, isang manunulat, isang manlalakbay, at isang tao na may mga pangarap tulad nating lahat. Iyon ang kwento ni Elisa Lam, ang babae sa tangke ng tubig. Ang boses na patuloy na nagsalita kahit wala na siya. Kung mayroon kayong alam na katotohanan tungkol sa kasong ito, o may kwento kayong nais naming salaysayin, ipadala ninyo sa amin ang inyong mensahe. Ito ang salaysay.